Hi guys, so this goes out to one of my former students who eventually became one of my closest friends. No? So, para sa kanya to, no? Si Liz Lantin. Ayan, Liz Lantin Magana, because she recently married. Congratulations. And she became a new mother. So, one of the things that I saw Liz did, kasi nagsimula yan nung estudyante ko siya ng college, was about, the questions that she would raise to me was about, muna about, mga investments, ganyan. Tama ba to? Okay ba itong ginawa kong ganyan? And then eventually, syempre, career, no? Kasi, work siya sa kanyang older brother. And then eventually, and she was planning to be an entrepreneur with her boyfriend before, na ngayon husband na niya. And then eventually, she became a mom. No? So one of the things na napag-usapan namin recently was about this syempre this podcast, no? So one of her ideas actually. And then she said something like, Sir George, ano kaya ganito gawin mo itong next mong topic, no? About bakit may mga tao na ang tagal-tagal nila sa relationship and then eventually naghiwalay din sila, no? Like years and years, and then eventually naghiwalay din. Meron siyang ganun title eh. Anyway, i-research ko na lang yun ang gagawin ng title dito, but it has something to do with yung length of time when people build relationship together, and then eventually you'll end up not together na naman, no, in the end. And I think that's a good take-off topic, especially coming from last time, no? I think yesterday. So ako, ang take ko doon is talagang maasahan mo naman talaga na mayroong mga tao talagang mayroong mga relationship na hindi talaga mag-last. And if you only put love into the context na mga tao kasi tayo eh. So we are human beings, and then our love, so-called love, is based on feelings, no? And feelings change, as I said, no? Minsan yung context na sinasabi ko, love is only just a gift eh, if you will look at it closely. Kung sino yung kasama mo dyan palagi, or na ikakausap mo, or sa tingin mo nakakaintindi sa mga ginagawa mo, immediately fall for that person. And if he or she continues to do exactly what you want to be, or somehow that person completes you in a certain way, or sometimes yung talagang totoong lahat-lahat, no, na complete ka niya, talagang siya yung pipiliin mo talaga na makasama habang buhay. Then you build and build and build, and minsan hindi mo alam kung yung kabilang person ba ganun din yung kanyang nararamdaman, every second of the day. Siyempre, may nakakausap ding ibang tao yan, diba? So, alam mo, kung babae, natural, mga babae, lapitin ng mga lalaki, madalas magpapakyut, no? May message ka, or whatever, no? And, yun, so, may chance na mapunta siya sa iba, or ma-bore siya pala sa relationship mo. Sometimes, nangyayari yun na parang di mo alam na parang shit, ano nangyari, ba't bigla na lang kaming nagkalabuan. Okay na okay naman. And then if you are an analyzer, you will analyze every step of the way. Babalikan mo, hindi naman ba akong ginawa? And then kung ikaw sobrang bait, magiging masama ka na dahil parang kinokorek mo yung sarili mo. Sa akin nangyari talaga yan in the past, no? Napakadaming beses nangyari na in the past. Lalo pa, Mr. Nice Guy yung lagi mong kundating sa buhay. And come to think of it, ngayon syempre nakakapagsalita ka na ng, well, that made me stronger. Pero syempre, while you were there, na nasa loob ka ng relationship, then eventually
out of the relationship. Parang ang sakit nun lalo na ako, syempre hindi naman ako pogi, hindi naman ako maganda lalaki, tapos ang dami kong physical, whatever, parang ano sa sarili ko, ano tawag nun, yung parang inferiority complex sa sarili ko. Kaya nga siguro kung nag-aral, naging matalino kasi feeling ko, para doon man lang makabawi ako sa aking sa aking mga kahinaan or something. Kasi physically, hindi ako katulad ng airpot ko na athletic, alam mo yun. Dati, payat ako. So, sobrang taba ako naman. Alam mo yun. So, bilang lalaki na nag-grow up, and then syempre nakakita ka rin ng mga girls na gusto mong maging girlfriend, ganyan. Tapos like na heartbreak, no? Sabi ko sa sarili ko, 22 yung aking yung aking birthday. Sabi ko siguro kaya dahil lagi ako 22. So, parang sa sarili ko dati is siguro meron lang talagang tao na para sa iyo. I mean, eventually, when you add your girlfriend, eventually parang na-realize mo na hindi talagang meron lang talagang tao na nakalaan para sa'yo talaga. And maybe wala pa siya ng time na yun. No? Sabi nga nung isang kaibigan ko, hindi ko to pwedeng sabihin kasi hindi ko pwedeng sabihin ng pangalan niya kasi hindi ako nagpaalam. Sabi niya sa akin, kasi nga nagmo-module pa yung jojowain ko. Mga babae talaga ganyan no? Mga niya sabi niya, nagmo-module pa daw yung jojowain niya, kaya ibig sabihin high school pa lang. Tipong ano na to tipong nasa 20s na to. So, parang gano'n. So, minsan talaga nag-aantay ka lang ng time or ng tao na talagang, mapupunta talaga sa'yo and eventually magiging, kasama mo. And then, if you are cynical, if you can become cynical in love, and I must admit that when I was younger, and I think even now, I would look at myself and say, shit, cynical ba ako about love? Sabi kasi doon sa Desiderata, go placidly amid noise and haze. Sabi doon, don't be cynical about love, na maybe you failed into one relationship or two relationships or 25 relationships or whatever like that, but it's not those yung 25 failures na yan or 20 failures or whatever. It's number one, it's the moment in between. It matters not nga, sabi ko what's in the beginning nor what's in the end, but every second in the middle wherein you were in love, di ba? It made you who you are. And don't forget those sweet moments. Kasi ang nangyayari pag bumabalik ka, naalala mo yung sweet moments, nagagalit ka sa kanya. Shit, di pala totoo to, ganyan, whatever. And if you only learn to accept things as they are, kasi wala ka namang magagawa na dun Sometimes, nag-worry ka, did I do something wrong? Ako nga, nung una kong talagang sobrang major heartbreak ko nung bata pa ako, isip ko, am I a poor kisser? And, nagyak talagang, hanggang sa dumating sa point na naging, katuloy, naging playboy, nanligaw ka na napakadaming babae, kali-kaliwan, minsan dalawang girlfriends mo at the same time or tatlong girlfriends at the same time, na naging mali din naman, all because you failed miserably in one relationship. Kaya nga minsan sabi nga ni Carl Jung, 'di ba, every individual is an exception to the rule. And ang nangyayari diyan is nagmo-move ka from relationship to relationship. Kung ano yung mali mo doon sa past relationship mo, minsan tinatama mo or kinokorek mo on the other extreme naman. Hanggang sa nakikita mo yung sweet mean na eventually, hopefully, bata ka pa naman para magbago. Pero kung mahirap, yung sobrang extreme mo sa kaliwa, sobrang Mr. Nice Guy ka, talagang sobrang ka naman, demonic on the other side, and then balik ka na naman ulit, and then balik ka na naman ulit, diba? So, hindi naman tama na gano'n ang gawin mo. So, yun, yung going back to that question, talagang maaasahan mo naman talaga na relationships talaga, especially when it comes to human love. Na human love means, you're looking for a response, you're looking for a balik, yung pagbalik, yung pag-requite ng love mo
alam nga namang nagmamahal ka nga lang, romantic nga yun na minamahal mo lang siya tapos hindi ka niya mahal, di ba? Parang ang ano naman nun, ang martir mo naman nun, di ba? So, alam mo yun, syempre, all human loves demand parang, a return. But having said that, na in-expect mo na talaga na merong talagang chance na mag-fail yung relationship nyo and magkamali ka or maghiwalay nga kayo in the end. No matter how long yung relationship nyo. Minsan nga, sabi ko nga sa mga estudyante ko, laging wag yung short courtship tapos long engagement. Parang mas maganda pa yung long courtship and short engagement. Kasi when you say short, yung engagement kasi for me is talagang dapat kayo na yun ngang mag-asawa na nga nag-fail pa, di ba? And then eventually you get divorced or annulled yung marriage nyo or something like that. I think sa una parang lalo na kung sarado ka talaga yung religious or in my case dati talagang sobrang sarado katoliko or something like that na parang hindi pwede yan ganito ganyan nagpangako na kayo sa Diyos whatever. Pero the reality of things is that talagang people eventually fall out of love for various reasons. Meron kayong mga irreconcilable differences kaysa naman lalong umikli ang buhay mo, no? Sabi nga nung isang kasamaan ko na Iranian na teacher, sabi niya life is short, don't make it shorter. Don't make it shorter. Kailangan baguhin mo yung outlook sa buhay. So basta ang mahalaga lang sa tingin ko, no matter if you are on the losing end, siyempre if you're on the hindi mo winning end, yung tipong ikaw yung umalis ka sa relationship tapos anong nangyari, naghanap ka kaagad, may mga rule pa yan, mga 3-month rule whatever, wag daw muna ganyan. Pero may mga tao naman na meron ka na kaagad, di ba, lalo kami mga lalaki usually yun ang sa amin biglang ti-checkin yung profile mo, meron ka na kaagad, to, di ba, nag-double time ka ba, siyempre nag-2 time ka ba. Yung iba naman sabi, hindi, ganito, ganyan. So, siguro, vulnerable nga lang siya ng time na yun, etc. And then, eventually, napunta siya doon sa isa. And, natural, hindi mo tatanggapin yun. Lalo na kung ang alam mo, okay kayo, di ba? So, merong mga ganun talagang pangyayari sa buhay. Kung ikaw yung nasa winning end, hindi mo winning end yun, tipong hindi ka naman naiwan, ikaw yung nang iwan, or meron ka na kagad girlfriend or boyfriend agad. Kung ikaw yung ganun, parang hindi naman para sa'yo itong message ko to kasi syempre, parang okay ka naman. Pero kung ikaw yung iniwan, ito yung medyo masakit And I think yun yung kailangan ng payo dyan, I think. So, para sa akin, dapat tingnan mo yung bagay na yan, not out of bitterness. Kasi who knows mamaya yung boyfriend mo or girlfriend mo, bumalik ulit sa'yo, ang dami mo sasabihin na negative sa kanya or whatever, no? Iba-block mo pa siya sa Facebook, message ka ng kung ano-ano. And eventually, baka kainin mo lahat ng sasabihin mo and then babalik ka lang para din doon, diba? Or something. Diba? So, mas magandang quiet ka na lang And then, just look at the, sabi ko, Zen Buddhism. Look at the present moment, what do you have? You have your life. I mean, if you're young, 20, ako nga, 50 na ako, pero I still look at life. Teka, 50 lang ako 100 years old ang bala ko lifeline ko So, wow, I'm just 50%, kalahati pa lang ang buhay ko, di ba? So, you will look at things that way. And you see how long still your life is. So, don't look at things negatively and just look at medyo mahirap tong pakinggan lalo na pag talagang broken ka, no? Mahirap tong pakinggan kasi nagkamali ka, whatever. Pero kung ano man yung dadaanan mo in the past, wala na yun, tapos na yun kahit pa 2 seconds ago lang na nag-break kayo or whatever, it's still in the past. You can't do anything about it. Kaya nga sabi ko,
following what Jack Kornfield said, one of the my idol na Buddhist teacher. Sabi niya forgiveness is letting go of all hope of a better past. Ang ibig sabihin nun, ulitin ko forgiveness is letting go of all hopes of a better past. Ibig sabihin, pag nagpapatawad ka dahil nililet go mo na magkaroon ka ng better past. What is a better past? Yung isang nakaraan na mas okay, na mas maganda. Pero come to think of it, it's what? A better past? There's not, I mean, it's not important because it's in the past. I mean, no matter what happens, good or bad, better or best, or or worse or bad, it's still the past. It's not in the moment. So, when you say forgive, in the end, dapat talaga everybody should be forgiven. You should forgive all your enemies, all the people who have wronged you, because it's in the past. No matter what they did, maaring, kung ano man yung dinaanan nila ng time na yun, pagsalita sila na masama sa'yo, or wala for example, lalaki yun, napunta lang sa isang porke maganda lang, or nilandi-landi lang siya, napunta na siya doon. Lalo na kami lalaki, kami dyan, vulnerable or something, weak or something. Again, hindi ko naman sinasabi na lagi na lang ba ako nagpapatawad. Mali naman yata yun, di ba? Kasi nga tao lang naman tayo Oo nga, totoo naman yun. Hindi naman dapat, pero I'm just looking at it from the perspective of your own health and well-being. What would happen kung hindi mo siya patawarin? In your heart, sige, papatawarin ko, sir, pero hindi ko na siya bibigyan ng puwang na bumalik ulit. No matter, I mean, basta mahalaga, pag nagpatawad ka, talagang clear na yung puso mo. Because if you don't forgive that other person, ang mangyayari kasi dyan, dadalhin mo pa rin siya Sa susunod na relationship, baka mamaya, di ba? Ako, meron akong tendency na, baka mamaya, ganito, yung dati kong girlfriend, ganito. Di ba? Parang ipinisiksik mo pa rin yung dati mong girlfriend, like when? In the 90s? Fuck, man! Ay, hanggang ngayon ba, di ka nakakamove sa buwisit na yan, di ba? Magagalit sa'yo yung, yung jowa mo or whatever, di ba? So, ikaw naman, sa lalaki, ganun din. Huwag sabihin, ganyan naman kayo mga lalaki. Naku, sa galit na galit ang mga lalaking pag narinig nila yan. Kasi, ba't mo generalize lahat? Hindi naman kami lahat manloloko. Hindi naman kami lahat, paasa. Di ba? Hindi naman lahat ganun Hindi yung mga tao talaga nagmamahal ng tunay. Ang problema, sabi nga ni Will Durant sa Story Philosophy, the only people or the best ones who should get married are the philosophers. But the problem is philosophers don't get married. I don't know why. Best philosophers, alam nila yung what should be, ganito dapat. Not everybody's like that we are all a bundle of good and bad things, diba? Meron tayong positive and negative attitudes. Akala mo lang sa malayo, it looks greener, mabait siya, mukha naman mapagkakatiwalaan, magaling magsalita, pero he's a bum, he doesn't care about you. He just watches Netflix. Nagma-Marvel Contest of Champions lang yan all his life. He doesn't care about anything in this world. He's magaling lang siya magsalita, or maaring hindi marunong maglinis ng kotse. Pagpasok ko sa loob ng kotse niya, amoy usok kasi yagi siya nag-yosi doon, di ba? Ang daming negative things that you can pinpoint about a person. Sa babae naman, ano ba ang pwedeng sabihin sa babae? Madaldal siya, nagger. Yung tipong nagsasalita siya tuwing kailan na dapat hindi siya magsalita. Hindi siya marunong makinig. Madudera. Ganun, no? Parang lahat ng sinasabi parang may ibig sabihin, laging may patama. Ganyan. O kaya naman, moody. Wala nang ibang ginawa kundi magkwento ng mga negative things or something, no? Marami nang isasabing negative. But again, a human person, is a bundle of good and bad things. And the other person is also a bundle of good and bad things. So, when these two
marry, or hindi naman talaga marry na marriage, no? But when these two collide and form a relationship, nagmamatter talaga yung acceptance dun sa mga positive and negative na yun, eh. 'Di ba? And you seldom see that at the beginning of a relationship. Kaya nga talagang dapat pinatatagal mo muna yan, eh, bago mo siya talaga sasabihin sa sarili mo na, shit, eto na siguro talaga yung makakasama ko sa habang buhay. Kasi whatever I don't have, he has, or whatever she doesn't have, I have, or something like that. So nagtutulungan kayo ngayon, you know, and plus minus pa rin yan, you know, opposites attract nga, eh. So meron kang bagay na ikaw nagawa, siya naman ang nagpupuno ng mga kakulangan mo, and vice versa. And ako, number one, para sa akin, yun nga, yung tanong ni Liz, ba't ganun, you know, tagal-tagal sa dulo, nagkahiwalay din kayo. Hindi mangyayari yun kung lagi kayong nag-uusap. At the end of the day, or, you know, before mag-end ng day, lahat ng nakikita mo, samaan ng loob mo, whatever, sabihin mo na. Pero always, 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 make him or her understand that despite these things that I see negatively about you, I still love you. And I will stand by you until the end of time. I mean, until the end of my life, at least. You know? So, parang ganun, eh. Kasi ang hirap naman yung, eto nagagalit ako, kanina nakita ko, nag-message ka ng ganyan, or nag-thumbs up ka doon sa post ni ganito, or something. Kasi sabi ni Sir George, you know, mag-communicate, eh. So, sasabihin ko sa kanya, oo nga, pero alangan namang negative na lang lagi sasabihin mo. May positive din naman. 'Di ba? Like, you know, make her feel or make him feel that you care about him or her, no? Hindi yung puro positive. You know, learn to listen. Makinig ka sa kanya, siya naman nakikinig din naman sa iyo, 'di ba? So it's a two-way. Kaya nga communicate ang sabi ko, hindi ko naman sinabi mag-talk, you know, talk to the person. No, I said communicate with the person. So communicate means two-way. Kailangan like kayong nagbibigayan and all that. So yun, I think yun lang yung magsa-save sa relationship, eh. And despite it all, yan ito yung ano yan, ito yung in the end. Despite it all, kung lahat ginawa mo naman na naging mabuti ka namang person, or you know, sinuportahan mo naman siya, lalo yung mga narinig kong mga kwento, like usually sa mga babae, no? Ako, unang-una, alam mo naman na feminist ako, eh. Kasi nga, I love my mother so much, no? So, para sa akin, kaya nga, nung pinanganak si Andrea, ang bago siya pinanganak, sabi ko, Lord, sana naman babae yung maging baby ko. Kasi, talagang, you know, I value yung mga female and women, kasi para sa akin they're so wonderful people. And for me, you know, if there were only males all around, I mean, this world would have ended in, I don't know, 300,000 BC. You know, hindi tayo nakaabot sa ganito, eh. So anyway, as I've said, marami yung mga babae na sila yung naapi usually sa mga ganitong relationship, because sila yung tumatayong, you know, wife, and then nanay, and eventually you get left, no? Tapos, you know, hindi naman naging maganda yung hiwalay nila, and then nahihirapan sila sa buhay, ganyan, no? So my heart goes to you guys, no? sa mga women, and mahirap talaga yun. Pero kaya ngayon ang lagi ko sinasabi, pag nasa klase ako, alam ni Liz yan, alam ng mga students ko yan, na parang dapat magkaroon kayo ng sarili nyong pera, magkaroon kayo ng sarili nyong career. Huwag kayong papayag na, ganito, huwag ka na magtrabaho, dito lang sa bahay, alagaan mo ang anak natin. Well, sa umpisa talaga magsasacrifice kayo, nga mahirap dun, eh. Tapos sa dulo, nawala yung asawa mo, di ba? Nagkaroon ng relationship doon sa kanyang kasamahan. Tapos sa dulo, hindi na umuwi sa inyo hanggang sa nawala na. Paano na nangyari sa wala kang sariling, di ba? Wala kang sariling job or whatever, career. Ano nangyari sa iyo, di ba? Kaya dapat mag-maintain mo pa rin yun, eh. Pero, yung nga, sa said, doon sa mga, naman, lalaki naman, hindi naman tayo perfect. Basta ganun, susuportahan niyo naman yung yung ang wife niyo or ang girlfriend niyo. Hindi yung
wala na kayong kundi kissing or physical thing, sex. Hindi maganda yun. Kasi pag yun ang naging basihan nyo lang, wala na di ba? Halimbawa, mahal mo siya dahil you get pleasure out of that. Pero hindi man nagtatagal yun, right? So, pag nakakita ka ng maganda din, sabihin mo, ay, ano kaya kung dito ka naman pilit dyan? Okay din kaya? Diba? So, kasi nga, ang basihan mo, pleasure lang eh. Kung ang basihan naman ng pag-ibig mo is about yung kanyang beauty or form, sexy kasi, ganyan, maputi. Lumilipas yun eh. Dati, Instagrammable siya. Ngayon, hindi na. I mean, di ba? So, kaya nga sabi mo, nakikita mo ang value ng love pag tumatanda na kayong dalawa eh. You get fatter, you get, so, you get uglier and all that. Kung dun basihan ng pag-ibig mo, paano na? Love is not because of. Love is despite of. Parang ganun eh. When you love a person despite of, alam mo, ikaw ang kalat-kalat mo sa bahay. Pagdating mo, yung mga yung pinagbihisan mo, nandiyan lang sa may baba. Sabi nga dating kay Bika, God rest her soul, si Tita Emmy. Sabi niya, ano ba yan, George? Ang baby ko sa bahay, lima. Apat na tayo anak niya, tapos pang-lima yung asawa niya. Si Kuya, kalimutan ko ng pangalan. Anyway, so yun, parang 5 daw ang baby niya, yung asawa niya, saka yung apat niyang anak. Ganun eh, despite of it, pagdating mo sa bahay, laging umiinom o whatever, wag naman yung nananakit, masama naman na yan. Tapos nanonood lang lagi ng TV, ganyan. So, wag mong basta hindi papansinin yun. Kasi if it pisses you off, just tell him or her right away. And always remind yourself na why you fell in love in the first place. Pero as I said, despite it all, babalik na naman tayo doon because this is the original question. Despite it all, ang ending ay hindi masaya. Mahirap sabihin na move on or move forward. Pero just be in the moment. Just ride the sadness of the moment. And pray for the other person, Pray for yourself, pray for your family, pray for your children kasi sila yung na-affect talaga diyan. Kung magjowa pa lang kayo, mas okay pa nga kasi wala naman kayong masyadong just say, okay, sorry, let go. Pero pag meron ng family involved, medyo mahirap na yun 'di ba? And yet, that happens. And only time will heal all wounds Tapos sa dulo, you become friends again. Not return to being lovers, but be good friends, just for the sake of your children or for the sake of the past. Parang ganun. Mahirap yung yung discussion na yan about love. Pero it's real. It happens to many people. I mean, I think it happens to all people, nagkakataon lang yung iba ay either in denial or, maybe, sa akin, hindi nangyayari yan. Akala mo lang, mangyayari din sa'yo. Wait ka lang, parang ganun. Or kung hindi man, ay di napaka-swerte mo na. Baka sa past lifetime mo, kaya nagkaroon ka ng ganyang problema. Kaya sabi ni Lord sa'yo, okay, this time, hindi ka na magkakaroon ng ganyan. Magiging mabait na yung may jowa mo. Ayan. So, this has become very long. So, I just hope na, next time, hindi naman love ang topic natin. About business naman. Kasi, naging one-sided na yung aking topic. So, I just hope na, in this lifetime, we become happy. Kasi, every person naman, insofar na tayo ay humans, we want to be loved, we want to be productive in this life, we want to be able to touch a lot of people's lives, and we want to be genuinely happy, to wake up one day and then look at all the people's lives that you have touched or somehow made part of your life, and then tell everyone na, I've done so much, and I just hope that you have
eventually you will get to this point na masasabi mo yun sa sarili mo. And usually, syempre, pagdating ng time na yun, medyo may edad ka na nun, no? Hindi ka na nagsastruggle masyado. Pero habang bata ka pa kasi, nagsastruggle ka pa eh. And yun, kakayanin mo yan. Pag bata ka pa, madali lang yan, no? In a matter of minutes eh. Kayang-kaya mong mag-produce ng bagong jowa eh. I mean, lalo sa mga babae. Madali lang yan. Sa aming mga lalaki, nahihirapan kami kasi totoo kami magmahal. Joke lang. Pero totoo kami talaga magmahal. I mean, not all, but majority. So, mahirap talagang makahanap ng ganyan eh. And yan, on the other side naman, last words, pag naman nakita mo na talaga yung taong mamahalin mo, na sumusuporta sa'yo every step of the way, nakita mo na yung best of her or him and worst of him or her. And yet, despite of it all, nakita ka na rin niya yung best of you, worst of you, lahat ng mga masamang ginagawa mo, nakita na niya. And yet, despite it all, andyan pa rin siya, mahal ka pa rin niya, at nandyan siya sa tabi mo. I think it would be so foolish and so stupid. And let me rephrase that. It would be so foolish and fuckingly stupid if you will let him or her go. Alam mo yun? Kasi, andyan na siya, tas parang nawala pa siya dahil pinakawalan mo, diba? So, parang in the end, hindi naman bitter yun, no? Pero in the end, sasabihin mo ba sa sarili mo, well, okay, ito yung naging decision ko, I will move forward with it. On the other hand naman, kung ikaw naman yung pinagpalit, ikaw naman yung sinabihan na, okay, wala na tayo, ganyan. Siyempre, tatanggapin mo na yun dahil hindi mo naman hawak yung feelings ng isa eh. No? At sa mga lalaki naman na nakita nyo na yung taong napakabait, lalo mga Filipina, very loyal and faithful. Nakita mo na yun, nasa tabi mo na. Huwag ka na maghanap ng iba. Huwag ka nang tumingin-tingin sa iba. Huwag ka na magpasilip-silip sa mga Facebook ng iba. Diba? Huwag ka na mag-chat sa iba. Kasi meron ka na ng mahal eh, may nagmamahal na sa'yo eh. Diba? So, dun ka na lang. Kasi, parang out of respect naman. Kasi kung siya gumawa sa'yo nun, paano? Ano mafe-feel mo, diba? Hindi maganda, diba? So, parang ganun din. So, yun lang po. Maraming salamat for listening. And, yeah. This is George saying goodbye. Bye.